Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Naranasan mo na bang makakita ng masarap at katakam-takam na pagkain, subalit hindi mo makain dahil wala kang pera? Ganito marahil ang kalagayan ni Moises nang ipakita sa kanya ng Diyos ng lupang pangakong mararating ng mga Israelita. Ngunit siya mismo na pinuno ng Israel ay hindi makakarating sa lupang ito. At bakit? Tunghayan natin ang kasagutan sa ika-22 kabanata hanggang ika-34 na kabanata ng Deuteronomio. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dala Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na aklat ng Panginoon. Sa ating pong pagbubulay sa oras na ito ay tunghayan natin ang Kabanata 31, talata 24 na ganito po ang sinasabi. Matapos isulat ni Moises sa isang aklat ang buong kautusan, sinabi niya sa mga pari, dalhin ninyo ang aklat na ito at itabi sa kaba ng tipan upang maging babala sa inyo. Ang aklat na ito ay di tulad ng mga aklat na mayroon tayo ngayon. Ito'y aklat na nakabalunbon na pabilog o maaaring kwadradong luwad o putik. Noong kapanahunan ni Moises, ang mga batas ay nakasulat sa mga ganitong aklat. Narito tayo sa kabanata kung saan inaalala natin ang mga ginawa ni Moises. Kanyang ibinibigay ang kanyang huling ulat sa mamamayan. Ipinatawag niya ang 12 tribo tulad ng ginawa ni Jacob noong siya ay malapit ng mamayapa. Ang 12 anak ay naging dakilang bansa sa panahong ito at sila'y ipinatawag ni Moises. Ganito ang sinasabi sa talata 27 hanggang 30. Alam kong kayo'y mapaghimagsik at matigas ang ulo. Kung ngayong buhay pa ako, ay lagi kayong naghihimagsik kay Yahweh, lalo na kung patay na ako. Pupulungin ko ang inyong matatanda at ang inyong mga pinuno. Ipapaliwanag ko sa kanila ang mga bagay na ito at gagawin kong saksi ang langit at lupa laban sa kanila, sapagkat natitiyak kong kayo'y magpapakasama pagkamatay ko. Lilis kayo sa daang itinuro ko sa inyo. Darating ang araw na magagalit sa inyo si Yahweh, dahil gagawin ninyo ang pinakaayawan niya. Ito ang kabuuan ng awit na ipinarinig ni Moises sa mga Israelita. Nais kong sabihin na ang mga pananalitang ito ay sinabi ni Moises 1,500 taon na ang nakalipas, ay mayroon pa ring katotohanan sa ating kapanahunan. Ito ay nagkaroon ng literal na kaganapan sa bansang Israel. Ito rin ay may katotohanan sa buong sangkatauhan, sapagkat sinabi ng Diyos na kung ang tao ay malayo sa Diyos, siya ay madudungisan. Ang dapat lang nating gawin ay tumingin sa kapaligiran at matutuklasan natin na ito ay may katotohanan. Ang kabanatang 32 ay tungkol sa awitin ni Moises. Ito ay napakagandang awitin sa maraming pamamaraan, sapagkat ang bayang Israel ay natuto dahil dito. Ang awiting ito ay ibinigay sa kanila ng Diyos at itinuro din sa kanilang mga anak. Ang musika ay napakahalagang bagay sa buhay ng ating bayan. Ito ay napakadaling makaimpluwensya sa mga tao. Kaya minsan, nakakalungkot isipin na mayroong modernong awitin ngayon na hindi kaaya-aya ang nilalaman. Ang unang 4 na talata sa awitin ni Moises ay naglalaman ng panimula. Ganito po ang sinasabi sa unang talata. Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng lupa ang mga salita ng aking bibig. Tinawag ng Diyos ang langit at lupa upang magpatotoo na ang mga ito ay mga kasunduan, kung kaya't inilagay ng Diyos ang mga Israelita sa lupain.
Sinabi ng Diyos ang mga bagay na ito sapagkat nakita niya na handa na ang mga Israelita sa paghuhugas. Makikita rin natin ito sa Isayas, Kabanata 1 hanggang 12. Ito ang pangitain ni Isayas. Dinggin mo, o langit, at pakinggan mo, o lupa, sapagkat nagsalita ang Panginoon. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Nang ilagay ng Diyos ang mga Israelita sa lupain, tinawag niya ang langit at lupa upang maging saksi. Subalit nang sila ay naghimagsik laban sa Diyos, binawi ng Diyos ang lupain, sapagkat sila ay hindi karapat-dapat sa ibinigay ng Panginoon sa kanila. Ang Diyos ay makatwiran sa kanyang paghatol. Basahin naman po natin ngayon ang talata 2. Ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa pananim. Ito ang paraan ng salita ng Diyos. Sinasabi sa Awit, Kabanata 72, talatang 6, siya naway maging gaya ng ulan na bumabagsak sa damong tinabas, gaya ng ambon na dumidilig sa lupa. Gusto ko ang talatang ito. Mga kapatid, nais ng Diyos ang kanyang mga salita ay pumasok sa ating mga puso at mamuhay sa ating mga buhay katulad ng pagpatak ng ulan at pagbaba ng hamog. Ito ang mga salita ng Diyos na dumidilig sa ating mga puso. Nais niya na ang kanyang mga salita ay mamuhay sa ating mga puso, lumago at maipamuhay. Sa talata 3 ay ganito po ang sinasabi, sapagkat aking ihahayag ang pangalan ng Panginoon, dakilain ninyo ang ating Diyos. Nakakalungkot lang isipin na marami ang mga nilalaman ng mga pahayagan ngayon na minsan ito ay hindi na kanais-nais, ngunit ito pa rin ang kanilang inihahayag. Wala man lamang tayong makita tungkol sa pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa mga pahayagan na yan. Mas marami ang tumatangkilik na mga babasahin tungkol sa mga artista kaysa mga babasahin tungkol sa salita ng Diyos. Ito ay nakakalungkot isipin. Sa talata 4 hanggang 5 ay ganito po ang sinasabi, siya ang bato, ang kanyang gawa ay sakdal, sapagkat lahat ng kanyang daan ay katarungan. Isang Diyos sa tapat at walang kasamaan, siya ay matuwid at banal. Sila'y nagpakasama, sila'y hindi kanyang mga anak, dahilan sa kanilang kapintasan, isang lahing liko at tampalasan. Ganyan ba ninyo gagantihan ang Panginoon? O hangal at di matalinong bayan, hindi ba siya ang inyong ama na lumalang sa inyo, kanyang nilalang ka at itinalaga ka? Ang Diyos na siyang naglikha sa atin at sa iyo ay siya ring naglikha sa mga Israel. Dapat lang siyang kilalaning ama. Hindi binanggit dito ang tungkol sa pagkatubos. Sa madaling salita, ang mga talatang ito ay nagpapakilala na ang Diyos ang siyang ama ng sangkatauhan sapagkat siya ang lumikha ng lahat ng tao. Nang likhain ng Diyos si Adan, tinawag siyang anak ng Diyos. Subalit si Adan ay nagkasala at pagkatapos niyon, wala na sa mga anak ni Adan ang tinawag na mga anak ng Diyos, maliban na lamang maging anak sila ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Basahin ulit natin ang napakagandang istansa sa awitin ni Moises. Alalahanin mo ang mga naunang mga araw. Isipin mo ang mga taon ng maraming salinlahi. Itanong mo sa iyong ama at kanyang ibabalita sa iyo, sa iyong matatanda at kanilang sasabihin sa iyo nang ibinigay ng kataas-taasan sa mga bansa ang kanyang pamana, nang kanyang ihiwalay ang mga anak ng tao, kanyang inilagay ang mga hangganan ng mga bayan ayon sa bilang ng mga anak ni Israel, sapagkat ang bahagi ng Panginoon ay ang kanyang bayan. Si Jacob ang bahaging pamana niya. Talata 7 hanggang 9. Ang talatang 8 ay isang pambihirang talata. Wala pa akong paliwanag na narinig sa talatang ito na masisiyahan ako. Ang mga bansa sa mundo ay sinukat ayon sa dami ng mga anak ng Israel. Sa madaling salita, ang hangganan ng bansa ay inayos ayon sa dami ng mga anak ng Israel.
Kailangan ito ng malaki at malawak na pag-aaral. Ipinaliwanag sa mga susunod na talata kung bakit ang mga Hudyo ang siyang pinakamaselan na tao at lupain sa buong mundo. Tunghayan natin ngayon ang talata 10. Kanyang natagpuan siya sa isang ilang na lupain. Kanyang natagpuan siya sa isang ilang na lupain at sa kapanglawan ng isang umuungol na ilang. Kanyang pinaligiran siya, kanyang nilingap siya, kanyang iningatan siyang parang sarili niyang mga mata. Sa 40 taon, ang mga tao ay umuungal sa ilang, sa kakilakilabot na ilang. Doon nilingap ng Diyos, pinangunahan at iningatan ang kanyang mga taong hinirang. Bakit? Sapagkat sila ay nagmistulang mansana sa mata ng Diyos. Napakagandang sabihin. Muli nating subaybayan ang mga magagandang talata sa awitin ni Moises. Sa talata 11 at 12 ay ganito po ang sinasabi. Gaya ng agila na ginagalaw ang kanyang pugad na pumapagaspas sa kanyang mga inangay, kanyang ibinubuka ang kanyang mga pakpak at kinukuha sila, kanyang dinadala sa ibabaw ng kanyang mga pakpak. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay sa kanya at walang ibang Diyos na kasama siya. Sa panahong iyon, ang maliit na mga agila ay pilit na ikinagalaw at ibinubuka ang kanilang mga pakpak. Sila ay naroon sa kanilang mga pugad habang ang kanilang ina at ama ay nagdadala sa kanila ng pagkain. Binabantayan sila sa gabi. Ginagalaw ang pugat at pagdating sa umaga, ibinubuka ng kanilang ina ang kanyang pakpak upang doon sa ibabaw ay inilalagay ang kanyang inakay at sila ay maglalayag upang humanap ng mga uod na ipapakain sa kanyang inakay. Araw-araw, ganon ang ginagawa ng inahing agila para sa kanyang mga inakay. Kapatid at mga kaibigan, dapat nating malaman katulad ng mga agila, ito rin ang paraan ng Diyos sa atin. Pinipilit tayong igalaw ng Diyos sa ating mga pugad, sa ating mga kinalalagyan. Tayo ay kinakalinga at binabantayan araw at gabi. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga pangangailangan natin sa araw-araw. Tinuturuan niya tayong lumipad, maging matatag upang matuto sa mga pagsubok sa buhay. Maging matatag sa pananampalataya. Nais niyang matuto tayong mabuhay na kasama siya, kilalanin siya bilang Diyos at mabuhay para sa Kanya. Ito ang napakagandang sulat tungkol sa kabutihan ng Diyos. Sa talata 15 ay ganito naman po ang sinasabi. Ngunit tumaba si Jeshurun at nanipa. Ikaw ay tumaba, ikaw ay lumalapad, ikaw ay naging makinis. Nang magkagayoy, tinalikuran niya ang Diyos na lumalang sa kanya at hinamak ang bato na kanyang kaligtasan. Jeshurun ang isa pang katawagan sa pangalan ng Israel. Katulad ng sinasabi sa talata, ang Israel ay tumaba at lumapad. Ibig sabihin, sila ay nakaginhawa, kaya't nakalimutan na nila ang Diyos. Siya ay iniwan na lamang at tinalikuran. Binaliwala ang kabutihan na ginawa ng Diyos para sa kanila. Tunghayan naman po natin ang talata 11 hanggang 20. At nakita ito ng Panginoon at kinapuutan sila dahil sa panggalit ng kanyang mga anak na lalaki at babae. At kanyang sinabi, aking ikukubli ang aking mukha sa kanila, aking titingnan kung ano ang kanilang magiging wakas, sapagkat sila isang napakasamang lahi, mga anak ng walang katapatan. Dahil sa pagkapuot ng Diyos sa mga Israelita, susubukan ng Diyos ang mga ito sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng kanyang sarili sa kanila. Subalit sa mga susunod na talata, ipinakita ng Diyos ang kanyang pananabik sa kanyang mga tao. Muli niyang ipinakita ang kanyang kabutihan. Basahin po natin ang talata 26 hanggang 27. Aking sinabi, ikakalat ko sila sa malayo. Aking aalisin ang alaala nila sa mga tao. Kung hindi ko kinatatakutan ang pangahamon ng kaaway, baka ang kanilang mga kalaban ay humatol ng mali. Baka kanilang sabihin, ang aming kamay ay matagumpay at hindi ginawa ng Panginoon ang lahat ng ito. Ikakalat ng Diyos ang kanyang mga tao kung saan-saang sulok ng daigdig. Subalit, hindi niya pababayaang masaktan at magapi sila ng kanilang mga kaaway. Hindi niya hahayaang magyabang ang kanilang mga kaaway at sabihin, kami ang nakalupig sa kanila at hindi ang kanilang Diyos.
Basahin naman po natin ang talata 28 hanggang 31, sapagkat sila'y bansang salat sa payo at walang kaalaman sa kanila, o kung sila'y mga pantas, kanila ang mauunawaan nito at malalaman nila ang kanilang wakas. Paano hahabulin ng isa ang 1,000 at patatakbuhin ng 2 ang 10,000, malibang ipinagbili sila ng kanilang bato at ibinigay na sila ng Panginoon. Ang pangunawa ng mga taga-Israel ay mahina, sapagkat hindi nila alam kung bakit sila nagapi. Hindi kayang lupigin ng kakaunti ang marami, maliban na lamang kung nasa kanila ang Diyos, sila ay magtatagumpay. Naniniwala rin ang kanilang mga kaaway sa kapangyarihan ng Diyos ng Israelita, sapagkat napatunayan na nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ito ay hindi mapapantayan ng libu-libong kawal. Subalit ang mga kaaway na ito ay nagpapatuloy pa rin sa pagsamba sa Diyos-Diyusan. Subalit ang Diyos ay nananabik sa kanyang mga tao. Kahit ang mga taong ito ay tumalikod sa kanya, nais pa rin ng Diyos na iligtas ang mga ito sa kapahamakan. Basahin natin ang huling talata ng awitin ni Moises, sapagkat ang mga bansang nabanggit dito ay pagpapalain kasama ang Israel. Mag-alala kayo, o mga bansa kasama ng kanyang bayan, sapagkat ipaghihiganti niya ang dugo ng kanyang mga lingkod at maghihiganti sa kanyang kalaban at patatawarin ang kanyang lupain, ang kanyang bayan. Tunay na napakaganda ng pagtatapos ng huling istansa ng awitin ni Moises, sapagkat ang kanyang mga lingkod ay magkakaroon ng kapatawaran. Bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga tao. Ang sinumang kalaban ang pumatay sa kanyang mga tao ay bibigyan niya ng kaparusahan. Siya ay gaganti sa kanilang mga kaaway. Sa mga susunod na mga talata ay ang mga huling tagubili ni Moises sa mga Israel. Ito po ang sinasabi sa talata 44 hanggang 5. At si Moises ay pumaroon at sinabi ang lahat ng mga salita ng awit na ito sa pandinig ng bayan. Siya at si Josue na anak ni Nun. Pagkatapos sabihin ni Moises ang lahat ng mga salitang ito sa buong Israel, ay kanyang sinabi sa kanila, ilagay ninyo sa puso ang lahat ng mga salita na aking pinapatotohanan sa inyo sa araw na ito, na inyong iutos sa inyong mga anak upang gawin ang lahat ng mga salita ng kautosang ito, sapagkat ito'y hindi hamak na bagay sa inyo, sapagkat ito'y inyong buhay, at sa pamamagitan ng bagay na ito ay inyong pahabain ang inyong mga araw sa lupain na inyong itinawid sa Hordan upang angkinin. Ang awitin na ating nabasa ay mga awitin na inawit ni Moises at ni Josue para sa mga Israelita. Bago lisanin ni Moises ang mga Israelita, ipinagbili niya sa mga ito ang kanyang awitin. Ipinagbili niya na ituro rin ang awiting ito sa mga anak ng Israelita upang maitanim sa kanilang puso at isip ang mga salitang kanilang narinig. Ito ay mahalaga sapagkat dito nakasalalay ang kanilang buhay at kanilang kinabukasan, sapagkat kung kanilang susundin ang lahat ng bagay na ito, sila ay magtatagal sa lupain na kanilang pupuntahan. Subalit inuulit kong muli, ang mga nangungupahan sa kanilang lupain ay depende lamang sa kanilang pagsunod. Sa talata 48 hanggang 72 ay ganito po ang sinasabi, ang Panginoon ay nagsalita kay Moises ng araw ding iyon, umakyat ka sa bundok ng Nebo na nasa lupain ng Moab, na nasa tapat ng Jericho. Tanawin mo ang lupain ng Kanaan, na aking ibibigay sa mga anak ni Israel bilang pag-aari. Mamamatay ka sa bundok na iyong inakyat at isasama ka sa iyong angkan, gaya ni Aaron na iyong kapatid na namatay sa bundok ng Hor at isinama sa kanyang angkan. Sapagkat kayo'y sumaway sa akin sa gitna ng mga anak ni Israel sa tubig ng Meriba ng Kades at ng ilang ng Sin, sapagkat hindi ninyo ako itinuring na banal sa gitna ng mga anak ni Israel. Gayunmay, makikita mo ang lupain sa harapan mo, ngunit hindi ka makakapasok sa lupain na aking ibibigay sa mga anak ng Israel. Si Moises ay kumakatawan sa kautusan ng Diyos, ang hinirang upang magbigay ng kautusan sa tao, subalit hindi siya pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa lupain na kanyang ipinangako. Ang batas at tagabunyi lamang,
Hindi siya ang nag-alis ng kasalanan. Ang kautusan ay hindi makapagliligtas. Ang kautusan ay hindi makapagdadala kay Moises sa lupain. Maliban na lamang kung dadalhin natin ang kautusan sa lugar ng pagpapala. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. Muli kami po ay nagpupugay, Panginoon, sa oras na ito. Muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa kagandahan ng iyong banal na aklat. Ito muli ay nagbigay sa amin ng katibayan ng aming pananampalataya. Muli inihiling po namin, Panginoon, na kami pong instrumento upang maging pagpapala sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.